Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Tio Moreno. Posted 15 hours ago. Sabi niya, they are so desperate in defending the AKAP. Despite most Filipinos now being aware of its misuse. Some even claim that they simply have to accept it because it's their taxes anyway. Okay, dito sa post ni Tio Moreno, mayroong statement si Congressman Zaldico pagdepensa sa AKAP. So, basahin ko yung pahayag ni Congressman Zaldico. Sabi niya, AKAP is a clear example of how government funds should be used efficiently and without corruption. Yan. Yung naunang pahayag ni Speaker Martin Romualdez, sabi niya, kailangan ng ayuda. Ayuda is not charity. Ayuda is justice. Yung AKAP, kompleto ng documentation. Mayroong beneficiaries. Hindi katulad ng iba dyan na parang Mary Grace Piatos. Wala daw notice of disallowance sa COA. So, kanya-kanyang depensa itong mga lawmakers natin ngayon, kanya-kanyang depensa sa AKAP na ano daw ito? Kailangan daw gawin. At sabi nga ng Malacanang, kaya hindi tinanggal ng Pangulo yung AKAP sa 2025 national budget, kailangan daw conditional implementation. Ang galing. So, bago lang na-interview si Mayor Benji Magalong ng mainstream media, klaro, sabi ni Mayor Magalong, vote buying yan. Yung AKAP, AX, TUPAD, kontrolado yan ng mga lawmakers at meron ba siyang binanggit na 777. Although, sabi ni Mayor Magalong, ano daw ito, allegation pa lang yun. Kaya lang, may mga sources sila na mga reliable sources na ano yung 777. Ang isang kongresista daw na mapasama sa sortie o pag-iikot ni Speaker Martin Romualdez, mabigyan ng 7 million na AKAP, 7 million na AX, 7 million na TUPAD. So, that's 21 million. Grabe. So, anong masasabi nyo dito? Na ang AKAP daw is a clear example of how government funds should be used efficiently and without corruption. Yan ang statement ng chairman ng Committee on Appropriations sa Kamara. Okay, basahin natin itong people who reacted. Naniniwala ba sila sa statement ni Congressman Zaldico na without corruption ang AKAP? Okay. 2,600 nagbigay ng people who reacted, 2,200 ang tumawa. Ibig sabihin, hindi naniniwala. 71 ang galit. So, hindi rin naniniwala yung galit. Ano yan? Ang nag-like lang is 281. So, kakaunti ang naniniwala na sa kanila. Halos 99% ang hindi naniniwala sa kanilang mga pahayag tungkol sa AKAP. So, ngayon itong ating mga mambabatas pinagtatawanan, hindi na pinaniniwalaan ng netizens. Ito, magbasa lang tayo sa mga comments, Comments. Helian Tus. Be informed that the crocodile farm is now transferred to Congress. Hindi na daw sa Manila Zoo. Akramir Pidernal.
Akap para sa nakakakilabot na ambisyon ni Tambaloslos. John Prin. Unya, before i-distribute, mag-speech si congressman. Lami pang patere. Patere yung patumbahon. Mark Anthony Bautista. It is a clear example if how government funds should not be used. It is not sustainable and it is prone to corruption. So, direct contradiction sa statement ni Congressman Ko. Hindi dapat ganito ginagastos ang pera ng gobyerno. Okay. Gina Radba. Sabi niya, AKAP is a massive corruption tactic of super greedy kleptomaniac powers that be. Ang bigat naman ito. Kaya tinitignan ko lang yung Mark Lester Cruz. If anything, it's a clear sign of corruption. Roberto Maria Rosal Arquiza. Laying the groundwork for them to dip their hands. Let us see what the guidelines provide for AKAP to graduate from conditional appropriation to regular funds. Meron akong nabasa na post ni Crescent Laoreta Chu. May nakatanggap ng AKAP with pictures, matanggap ng pera, naka-brace ng ngipin yung beneficiary. Tapos, ang beneficiary na yon may iPhone. So, yung brace, mahal. Brace ang ngipin, iPhone, mahal. Tapos, yung beneficiary na yon is nakakapagbiyahe sa abroad, specifically South Korea. Yung si Professor Punong Bayan ng UP, sabi niya sa interview ng ANC, yung mga nakakausap niya na beneficiaries ng AKAP, mga kamag-anak ng mga barangay officials. Ang listahan. Okay, speaking of mahirap na dapat bigyan ng tulong, tayo po sa ating channel, na namimigay tayo ng tulong sa Talaandig Tribe sa Bukidnon. Ito ang ayuda na dapat tularan nila kasi hindi pera ang ibinibigay nating ayuda. Materials, pananim. Ano ang kasabihan? Teach them, do not just give them fish, but teach them how to fish. So itong mga talandig na tribo, nung una, binibigyan natin ng pagkain kasi walang pagkain eh. Ngayon, yung unang tanim nila, sayote, wala na, hindi na sila magutom dahil halos araw-araw nagbebenta sila ng sayote. Ngayon, ang sinunod nating ibinigay na ayuda, lakatan seedlings. Marami na silang naitanim na lakatan, binibigyan natin ng abono, inaasikaso ang tanim, malapit na silang mag-harvest ng lakatan. Ito po yung sustainable na ayuda. Dapat ito ang tularan ng gobyerno at salamat yung tulong ninyo sa panunod ng ating mga vlogs, lalo na yung hindi nag-i-skip ng ads. Indirectly, nakakatulong kayo, nakakapagbigay tayo ng tunay na ayuda. Panoorin nyo ang video na ito. So, mao ni ang ikaupat nga tagiya sa ani nga saging. So, karon dagko na kayo. So, good sa unang pagtanom. So, grabe. Mao na gid ni ang resulta sa ilahang pagpaningkamot dinhi sa ilahang area. So, kay kinsa ni tagiya dire? Ako, boy. Ha? Boy. Boy? Oh. Aw, maayo kay kapatsada sa imo ang mga tanom dire. Nung boy. Oh. No, dagko na gayo ang imo ang lakatan. Ako na yun. So, pila man ni tanan ang imong natanom din eh? Kuha niyang niya dere, sobra ni 20. Andito sa ubod, sobra po kilos. Tanan mga pila ka imong estimated imong natanom tanan? 180 sanan. 180. Oh. Aw, dagana na kayo day. Daga na yun. Daga O dili lang kay kani adire. So mao ni ang permiro niya nga tanom din nga area. Dagko na kayo. So ikaw pang tanon tiga na mga estimated nimo ani, pila lang ka ni kabulan aya ni mangunod. Kay dagko naman kayo. Mga 5 siguro, naana ni, bunod na ni. 5, mga Mayo ani, Mayo. Mga 5. Mga Mayo ang kanani estimated nimo ani mangunod na ni. Oh, Kwarta na ka ani. Kay karon mang gyud mahali gigay ang lakatan ani.
tag 40 ang kilo, tag 30. Oh. Dito lang gali sa syudad, tag 60 ang kuan sipi. Ah. Kwarta na dada So, mong unod. igo igane, kwarta igane. So, ato tayo dito sa imong pikas area. Oh, sige. Kay dagko lagi kayo yung mga saging dire. No? Hapit na gyud. Mangunuray na. 4 na lang ka bulan or 5. Mangunod na ni. Mao ni ang ikaduha nimong area dinhi. Oh, may kadwa. Grabe daghanan na kasi mong saging dai nung boy, dili lang kay kuno. Di ayo gyud nimo og atiman ba? Oh. Yati man gyud aron dali mangunod. Nga maayo pa pagka 100 ka pin ang imuhang pagtanom ani. oh, 100 ka bon at pikas na pod. Dili na ka maalakan siya ni pag-abot ani sa panahon. Nga ting pangunod na okay. Gamay na lang mga panahon ang imong pag-antos ani kay mamunga naman eh. Apit lang siya ni kwarta. Sus grabe ka patsada kaysa imong mga tanom din niyo. Tambok ba? Mo na i-maintain lang gyud nimo ni og abono. Oh, Parang dili bitaw siya mabalhin ang iyang kuan. ayan turo, tubo. Oh, kay kung dili nimo ni i-maintain, Oh, makuan gyud siya. mintin gyud kay na may mintin pod nga buno. Oh, samtang naay mga abono nga abono ninyo, ikuan gyud na ninyo. Oh, Parang di masayang ba? Dagko yung kayo. Sakto ang imong pag-atiman ani. oh. Sakto gyud. Mo ni ang iyang mga Di man di man gyud go. saging nga tanan Dili pod gidagko. sa kadaghanan niya nga tanom. Imo ani kuan lang gyud, i-maintain lang gyud nimo niya Oh, pag abono. pagabuno ug pagkahawang sa mga punuan. Sa 100 kapin mao na ni. Hapit na gyud sa mangunod.